Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata 351 Leigh Swanson. Nakuha ni Jonah ang pagkapit ni Diana at mabilis na inakay si Allison para tumakas sa restaurant. Paglabas nila ng Velvet Hotel, huminto siya sa paglalakad at humarap kay Allison, na ang ekspresyon ay may halong pag-aalala at pagkalito. Allison, may itatanong ako sa'yo, matigas niyang sabi. Ano ito? Bahagyang tumalon si Allison, hindi pa niya nakitang ganito kaseryoso si Jonah. Habang pinapakilala kita kay Mr. Ortega ngayon, may napansin ako. Mukhang naging malamig siya sa iyo, halos parang wala siyang gustong gawin sa iyo. Bumaba ang tingin ni Jonah sa kanya at nagtanong, sabihin mo sa akin, nasaktan mo ba si Mr. Ortega sa anumang paraan? Naguguluhan na iniwasan ni Allison ang matalim na titig ni Jonah. Mula nang pumanaw ang kanyang ama noong siya ay 10 taong gulang, siya ay tumira sa kanyang lola. Sa mga taong iyon, hindi pa nakapagtatag ng sariling pamilya si Jonah. Madalas niyang inaalagaan si Allison. Sinuportahan niya ang kanyang pag-aaral hanggang sa makatapos siya. Sa kanyang puso, palaging iniisip ni Allison si Jonah bilang kanyang ama. Ngayon, sa pagharap sa kanyang matulis na tanong, nag-alinlangan si Allison sa pakiramdam na parang walang hanggan ang hindi pagkakaunawaan nila ni Marshall sa Terranova. Pagbanggit. Ngunit hindi siya nang ahas na magsalita tungkol sa mga pangyayari sa Dreamscape Bar o sa film festival. Kay Jonah, mabilis at galit na galit ang tugon ni matapos niyang ikwento ang buong kwento. Hinampas niya ng mahina si Allison sa mukha. You're being foolish. How could Mr. Ortega do something so disgraceful? Who told you such filthy stuff? Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Allison nang mapagtanto niya ang lalim ng galit nito. Sabi niya, ito ay isang flight attendant na nagngangalang Ashley, na nasa kapareho kong eroplano. Ipinilig ni Jonah ang kanyang ulo sa hindi makapaniwala at sinabing, naniniwala ka ba sa kanya? Kulang ka ba sa kakayahang makilala? Sa pagitan ng tama at mali? At bakit kailangan mong pakialaman ang negosyo ng iba? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang husgahan ang buhay ni Mr. Ortega? Alam mo ba ang kanyang background o ang kanyang mga karanasan? Naisip ni Allison ang makapangyarihang mga figure ni Terranova, na naalala kung paano sila lumitaw na si LeFort Marshall. Mapait siyang tumango. Sa kanyang mga mata, si Marshall ay naging isang matayog na presensya, halos hindi maabot. Nakikita ko na ang pagkakamali ko ngayon, Tio Jonah, bulong niya. Sa pagkakataong iyon, isang bagbog at nakalipad na si Ashley ang sumugod sa kanila. Tanong niya, Allison, anong nangyari? Itinuro ni Jonah ang isang accusatory finger kay Ashley at tinanong, ikaw si Ashley, tama? Napatingin si Ashley sa pagitan ni Jonah at nang luhaang si Allison, natataranta. Sino ka? Ako ang tiyuhin ni Allison. Lumayo ka sa kanya mula ngayon. Malamig ang boses ni Jonas, puno ng matinding pag-iingat. Anong nangyayari? Tanong ni Ashley na halata sa tono niya ang pagkalito. Anong nangyayari? Kailangan bang may dahilan para pagbawalan kang makita siya? Hinding-hindi magkakainteres si Allison sa mga basurang tulad mo. Gumanti si Jonas, nag-aalab ang galit. Ikaw, paano mo ako napagsalitaan ng ganyan? Ganti ni Ashley. Sumiklab ang kanyang init ng ulo. How am I speaking is none of your business. Get lost. Itinuro ni Jonah si Ashley. Hinawakan niya ang kamay ni Allison habang palabas sila ng restaurant. Sumakay sila sa electric scooter ni Marshall at tumungo sa Eastvale Development Group. Habang sila ay humihila, tinuro ni Allison ang isang dumaan na Mercedes. Tito Jonah, parang nakita ko si Auntie Leigh sa kariton na iyon. Sinundan siya ng tingin ni Jonah, ngunit mabilis na dumaan ang Mercedes. Leigh. Sinabi niya kaninang hapon na dadalhin niya ang mga bata sa isang parent-child event at hindi siya babalik hanggang gabi. Paano siya nakasakay sa kotse na iyon? Mali siguro ang nakita mo. Hayaan mo siyang ihatid ka para magsaya bukas, siya. Dismissively. Kumunot ang noo ni Allison at bumulong sa sarili, hindi, kitang-kita ko siya. Enough with the paranoia. Let's go, sabi ni Jonah, sabay tapik sa kanyang ulo habang sila ay sumakay patungo sa Eastvale Development Group.
Samantala, sina Marshall, Shirley, at Amber ay nagmaneho papunta sa isang Benzania barbecue house sa Dawn Street. Noong una ay nagplano silang kumuha ng casual na kagat, ngunit binanggit ni Shirley kay Marshall na ang tagal na niyang hindi nag-barbecue. Huling beses akong nag-barbecue ay 2 taon na ang nakakaraan, bumantong hininga siya. Mula nang masangkot ang kanyang kumpanya sa Eastvale Ecological Project, bihira na siyang magkaroon ng panahon para magpakasawa sa tamang pagkain. Dumating silang 3 sa bagong bukas na restaurant, buti na lang siksikan na sa mga tao. Isa itong malaking buffet-style restaurant. Inihanda nila ang barbecue sa isang standard na karapat-dapat sa isang 5-star hotel. Lahat ng inihaw na pagkain ay sariwa at masarap, na may mga chef na pinalipad mula sa ibang bansa. Mula nang magbukas ito, araw-araw ay puno ng mga customer ang restaurant. Sa oras na ito, puno na ang unang palapag. Itinuro ni Marshall ang ikalawang palapag. Sabi niya, dapat mayroong ilang upuan sa itaas. Humanap tayo ng mas tahimik na lugar. Nang paakyat na sila sa hagdan, hinayla ni Amber ang manggas ni Shidley, Bamulong, Ms. Don. Sa tingin ko ay asawa iyon ni Mr. Ferguson, si Leigh Swanson. Sinundan ni Shirley ang direksyon na sinabi ni Amber. Tanong niya, "You've never met Jonah's wife before?" Siya ay medyo kaakit-akit at mukhang mas bata nang hindi bababa sa 10 taon kaysa kay Jonah. Humalaklak si Amber at sinabing, mas bata nga si Leigh sa asawa niya. Nagtatrabaho siya noon sa kumpanya niya. I guess she must be around 30 now. Pero bago pa siya makatapos, huminto si Amber sa kalagitnaan. Ang eksena sa harap nila ay ikinagulat ng 2 babae. Ang isang lalaki sa tabi ni Leigh ay mapaglarong humawak sa kanyang braso at ang kanyang mga kamay ay hindi naaangkop na gumagala sa kanya. Ang matalik na katangian ng kanilang pakikipag-ugnayan ay hindi mapag-aalinlanganan. Mabilis na iniwas ni Shirley ang kanyang tingin at sinabing, "Amber, baka nagkakamali ka. Bilasan natin, umalis na tayo." "Hindi ako nagkakamali, Ms. Don." Giit ni Amber. "Sa huling beses na naghatid ako ng dokumento kay Mr. Ferguson sa kanyang opisina, nabangga ko ang kanyang asawa." "Enough of this chismis. Andito na tayo para kumain," sabi ni Shirley sabay hila kay Amber. "Tandaan mo, huwag mong pag-usapan ang negosyo ng iba. Lalo na hindi ang mga gawain ng mga senior executive ng kumpanya." Matigas niyang dagdag. "Mag-focus ka lang sa sarili mong trabaho at huwag kang maging busybody." "Naiintindihan ko," mabilis na sagot ni Amber, kasunod sina Shirley at Marshall habang papunta sila sa pangalawa. Kabanata 352. Nahulog talaga ako. Lumakad ng ilang hakbang pasulong si Amber, instinctively sulyap pabalik sa babae. Sigurado siyang ang babae ay asawa ni John Ali. Sa pagkakataong iyon, nakayakap si Leigh sa isang lalaki at mapang-akit na tumawa. Nakakabigla ang pagkakaiba nitong si Leigh at ang huling nakita ni Amber. Malinaw na hindi nararapat ang relasyon ni Leigh sa lalaking ito. Umiling si Amber at nagpatuloy sa paglalakad kasama sina Shirley at Marshall. Pumili sila ng kani-kanilang paboritong ulam at umupo sa isang mesa sa tabi ng bintana. Ang ikalawang palapag ay mas tahimik kaysa sa mataong unang palapag, nakakaunti lamang ang mga customer na nakakalat sa paligid. Kinuha ni Shirley ang isang piraso ng medium rare na steak at sabik na kumagat. "Medyo nagugutom ako ngayon," sabi niya. Natawa si Marshall sa kasabikan ni Shirley na kumain, ang kulay abong damit niya ay lalong nagpapasaya sa sandaling iyon. Nakangiting tanong niya, "Nagugutom ka ba?" Napalunok ulit si Shirley at sumagot, "Syempre gutom na ako. Sa oras na ito, wala pa akong pagkain." "Hindi ka ba nagugutom?" Nagkibit balikat si Marshall at sinabing, "Nagugutom ako, pero hindi ka dapat. Hindi ka ba naghanap ng ngayon? With that, hindi ka naman dapat nagugutom, di ba?" Natigilan, umiling si Shirley sa hindi makapaniwala. "Get lost. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Mahal ko." Noticing the slight bitterness in Shirley's eyes, Marshall continued, "Buong araw mo itong pinaghandaan, pero iba ang kinalabasan sa inaasahan mo. Medyo dismayado ka ba?" Kinagat ni Shirley ang kanyang mga labi at sinabing, "Oo, medyo.
Pero ayos lang. At least ngayon alam mo na ang totoo, at walang kwenta ang pag-asa, let the be the past. Wag na nating pag-usapan at i-enjoy na lang natin ang pagkain natin. Napaisip siya saglit, bumubulong-bulong. Kung alam kong magiging ganito ang mga bagay, hindi ako mag-abala na magpalat ng damit na ito ngayon. Kung sinabi ko lang sa kanya kung sino talaga ako noong pumasok ako baka hindi ko na masaksihan ang nakakadiri na eksenang iyon. Not knowing the truth might have better. Tumawa si Marshall at sinabing, totoo yan. Nakaraan. Huwag na nating pag-isipan pa yan. Ang sarap talaga ng barbecue dito. Ang pagkain ng nakakabusog ay magpapasigla sa atin. How about I get you some red wine? Kinaweya ni Shirley ang kanyang kamay at sinabing, hindi ako umiinom. Hihingi ako ng isang basong tubig sa serbisyo. Kukunin ko. Ms. Don, gutom ka na? Kaya ituloy mo ang pagkain, sabi ni Arbor, ibinaba ang tinidor at tinungo ang service counter. Nang makarating siya sa counter na may dalang dalawang basong tubig, lumingon siya at nabangga niya ang isang lalaki at isang babaeng napaka-estilo ng damit. Natigilan sandali si Amber, natapon ang kaunting tubig mula sa kanyang tasa. Ang babae ay likas na tumingin kay Amber. Napansin din siya ng lalaking katabi niya at napabulalas, Amber. Isang kurap ng kalungkutan ang bumalatay sa mga mata ni Amber habang nagmamanyobra ito sa kanilang paligid, mabilis na bumalik. Papunta sa upuan niya. Hoy, tumigil ka nga dyan. Hinayla ng babae ang lalaking katabi niya. Rufus, wala ka bang hindi masabi na relasyon sa babaeng iyon? Kinagat ng lalaking nagngangalang Rufus Covington ang kanyang mga labi at sinabing, Trinity, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ito ay hindi tama. Hoy, tumigil ka nga dyan. Hinawakan ni Trinity si Rufus at dali-daling hinabol si Amber. Sa pagkakataong ito, halos marating na ni Amber ang kanyang mesa, hindi inaasahan na susundan siya ng mag-asawa. Napansin ni Marshall na mukhang masama ang pakiramdam ni Amber. Bago pa niya may tanong kung ano ang problema, dumilat siya at nakita niya ang isang lalaking babae na may matingkad na damit na papalapit sa kanila. Mapagkakatiwalaan. Tumigil ka nga dyan. Tinatawag kita. Bakit ang bilis mong tumakbo? Si Rufus ba ang nanligaw sa'yo? Sigaw ni Trinity, sumenyas ng paratang kay Amber. Malamig na sagot ni Amber. Baliw ka. Ano? Ang lakas ng loob mong akusahan na baliw ako. Tinitigan ni Trinity si Amber at Shirley pataas at pababa, kumikinang ang mga mata sa panghahamak. When she spotted their outfits, she sneered, you lowlifes actually dare to insult me. Kumuha siya ng isang tasa ng tubig sa mesa at direktang itinaboy kay Amber. Mabilis na sinubukang makialam ni Rufus at sinabi, Trinity, huwag mong gawin ito. Bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, ang tasa ng mainit na tubig ay tumalsik sa mukha ni Amber. Galit na galit, tumayo si Amber at nagtanong, ano ang gusto mo sa akin? Ang kaguluhan ay agad na nakakuha ng atensyon ng maraming kainan sa paligid nila. Natarante rin si Shirley sa nangyayaring drama. She asked, anong ginagawa mo? Amber, anong nangyayari? Tinuro ng babae si Shirley at binatukan, tumahimik ka. Mind your own business. Samandal si Marshall sa kanyang upuan at pinagmasdan ng matalas na mata ang mag-asawa. Nakita ni Shirley ang malungkot na luhang namumuo sa mga mata ni Amber, at sumiklab ang galit sa loob niya. Amber, anong nangyayari? Sabihin mo. Pinandilatan ni Trinity si Rufus at nagtapos, tiyak na may kasaysayan kayong dalawa. Mapait na sinabi ni Rufus, Trinity, kilala ko siya, pero nakaraan na iyon. Kabanata 353 Ano ang nangyari sa iyong pangako? Sa mga salitang iyon, isang lamig ang bumungad sa mga mata ni Marshall nang itinaas niya ang kanyang tingin upang tingnan ang mapotla at nakakadiri na mukha ni Rufus. Paanong may nambo-bully sa isang babaeng nagbuhos ng puso at kaluluwa sa kanya? Ito ay kasuklam-suklam at talagang hindi mapapatawad. Sa malamig na tawa, itinuon ni Amber ang tingin kay Rufus. Ipinahayag niya, sa mga taong iyon, walang pagod akong nagtrabaho upang bayaran ang iyong matrikula at upang matiyak na mas masarap ang pagkain mo sa paaralan. Isinakripisyo ko ang sarili kong mga pangangailangan,
binibigyan kita ng halos bawat sentimo na kinikita ko sa aking trabaho. Kaunting halaga lang ang itinago ko para sa sarili ko, 3 pancake lang ang nabubuhay sa isang araw. Ginawa ko ang lahat ng iyon para makaipon ng pera para sa iyo, umaasa na balang araw ay makakapagtapos ka at mabubuhay tayo ng masaya ng magkasama. Pero noong taon na nagtapos ka, sinabi mo sa akin na kailangan mo ng maraming pera para sa isang proyekto. Nanghiram ako ng $100,000 online para ipahiram sa iyo. Wala pang 3 araw pagkatapos mong ibigay ang pera, sinabi mo sa akin na nahulog ka na sa iba. Napagtanto ko noon na may mga tunay na walang utang na loob na tulad mo sa mundong ito. Hayop ka. Pagkatapos noon, matagal ko nang nabayaran ang utang na iyon. Habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ni Amber, ang mga tao sa restaurant ay ibinaling ang galit na galit kay Ruth. Tao pa ba ang lalaking iyon? Hindi. Isa siyang walang pusong halimaw. Naramdaman ni Trinity ang lahat ng atensyon sa kanila at likas na lumayo kay Rufus. Tinawagan pa kita at tinanong kung anong nangyari sa pangako mo sa akin, malamig nang inisi ni Amber. Sinabi mo sa akin na nakahanap ka ng isang mayaman na kasintahan at na kung talagang mahal mo ang isang tao, dapat mong hilingin ang kanyang kaligayahan. Sinabi mo na kapag kasama mo ang babaeng ito, maaari kang magtrabaho ng mas kaunti at makamit ang iyong mga layunin sa buhay ng mas maaga. Pagkatapos kong marinig iyon, napagtanto kong naging biro ako. 3 taon kong inalipin ang sarili ko para suportahan ang isang halimaw na tulad mo. Eventually, I came to terms with it. I really thank that woman for taking in a beast like you. Kung hindi ako nagkakamali, itong uncultured woman sa tabi mo. Tinuro ni Trinity si Amber at tinanong, iniinsulto mo ba ako? Natatawang saway ni Amber. Kailangan ko bang ulitin kung may manners ka? Napansin ito ng lahat ng tao sa restaurant na ito. Nagsama-sama ang mga ibon ng isang balahibo. Dapat kong batiin kayong dalawa isang pares ng mga hayop. Ang mga tao sa restaurant ay nagsimulang tumuro kina Rufus at Trinity, na nag-iinsulto sa kanilang paraan. Si Trinity at Rufus ay halatang kinilig ng mapagtanto na ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng galit ng publiko. Ikaw. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Trinity ay kusang tumingin kay Rufus para humingi ng suporta. Rufus, sabihin mo sa kanila na hindi tulad ng sinasabi niya. Napuno ng galit si Rufus at bumawi, Amber, walang hiyang babae ka. Sinabi ko sa iyo noon na 3 taon mo akong pinahiram ng pera, at babayaran kita pagkatapos kong makapagtapos. Wala akong pinanggako sa iyo. At saka, desisyon mo na magtrabaho para kumita ng pera para sa akin, ikaw ang pumili. Bakit ako maghahangad ng mahirap? Babaeng katulad mo. Lahat ng sinabi ko sa iyo noon ay kasinungalingan. Akala ko lang gullible ka at pinaglalaruan ka lang ng tanga. Pinapakita mo lang kung gaano ka katanga. Masisisi mo ba ako? Trinity, huwag kang makinig sa kalokohan niya. Walang nangyari sa atin nung high school. Hindi man lang natin naiintindihan kung ano ang pag-ibig noon. Tumawa ulit si Amber. Anong nangyari sa perang ibinigay ko sa iyo? Pinondohan ko ang iyong pag-aaral. Bakit hindi mo ako binayaran? Gusto mo bang i-post ko ang lahat ng resibo ng pera na ipinadala ko sa iyo at ang mga liham na isinulat mo sa akin online? Tingnan ng lahat kung anong klaseng tao ka. Nagtaas ng kamay si Trinity at akmang sasampalin si Amber. Hinarang siya ni Shirley gamit ang mabilis na mukha. Bahala ka pa. Bahagyang kumunat ang noo ni Marshall. Hindi pa niya nakitang marahas ang kanyang amo. Si Trinity, natulala at nauutol dahil sa sampal, ay napabulalas, why you dare? Siya pagkatapos ay nagsimulang umiyak, sumisigaw, Rufus, nakita mo ba ito? Inaapi nila ako. Trinidad. Bago pa makasagot si Rufus, tinuro sila ni Marshall at tinanong, paano kung sila nga? Kayong dalawang hamak. Lumuhad at humingi ng tawad kay Amber ngayon din. Utos ni Marshall. Tumayo si Marshall at inabot ang isang napkin kay Amber. Sabi niya, panasan mo yang mukha mo. How can this world be so unreasonable? Sa kalagitnaan ng kanyang pagsasalita, sinampal niya si Rufus sa mukha. Kinawayan niya, basura. Lumuhad. Tinulak ni Marshall ang balikat ni Rufus,
kaya napilitan itong lumuhad sa sahig. Niloloko mo ba ang isang tao na tunay na nagmamalasakit sa iyo? Hindi mo na dapat kailangang manindigan muli para sa race. Kabanata 354 na isa akong tanga para patawarin ka muli. Mitchell, sabi ni Shirley na may malamig na ngiti. Nakatuwiran para sa isang lalaking tulad niya na magpalaki ng isang masamang anak na katulad mo. Alam mo ba kung sino ako? Natigilan si Trinity, saglit na natigilan habang sinusuri ang suot ni Shirley. Naghinala siya na walang makabuluhang background si Shirley at tinitigan siya ng masama. Wala akong pakialam kung sino ka. Umiling si Shirley sa kanyang kamangmangan. Nang magulo ang kanyang kumpanya sa mga pagtatalo tungkol sa mga plot ng Southvale, nakipag-alyansa si Mitchell sa grupo ng mga shareholder upang isabutahe at subukang agawin ang kontrol sa kumpanya. Ngayon ay naghihikahos, bumaling siya kay Lam para kanlungan. Si Drake ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na harapin ang taksil na hamak na ito. Kung mayroon siya, ang clients ay matagal ng nolipol sa Harmonfield. Tawagan mo siya para pumunta dito ngayon na. Galit na tinitigan ni Trinity si Shirley. Inilabas niya ang kanyang telepono at sumigaw, "Ty, Town Streets Benzania Grill House ako. Binugbog nila ako ni Rufus. Halika dito ngayon." Pilit na bumangon si Rufus, ngunit sa kabila ng kanyang maraming pagtatangka, hindi niya ito kinaya. Sumigaw siya ng malakas, "Nasaan ang may-ari ng restaurant na ito? Sinalakay na tayo ng mga thug na ito. Wala bang security sa hotel mo? I'll tell you this. My girlfriend's dad is Mitchell Klein." Kapag dumating siya at napansin niyang wala kang ginagawa, baka magdesisyon siyang sirain ang buong lugar. Sa sandaling iyon, isang pandak at matipunong lalaki ang sumugod pababa mula sa ikalawang palapag, na sinundan ng isang dosenang mga security guard. Kakasabi lang ng mga tauhan kay Isaiah Muller, ang may-ari ng grill house, na sina MS Klein at ang kanyang kasintahan ay inaatake. Ito ay seryoso. Si Mitchell ay dating naging pangalawang pinakamalaking shareholder ng Dons. Kahit na umalis na siya ngayon sa Dunn Group, hawak pa rin ng kanyang pamilya ang malaking kapangyarihan sa Harmonfield. Kung ang sitwasyong ito ay hindi mahawakan ng maayos, ang mga kahihinatnan ay maaaring maging kakilakilabot. Gayunpaman, narinig ni Isaiah mula sa kanyang mga tauhan na ang trio na nang-aasar sa kanila ay tila kakilakilabot. Bagamat hindi niya alam ang kanilang mga pagkakakilanlan at background, isang mapanganib na hakbang ang direktang harapin sila. Nagpasya siyang suriin ang sitwasyon bago gumawa ng anumang paraan upang mahawakan ang usapin. Humakbang si Isaiah at sinabing, anong nangyayari dito? Tulungan mo sila." Ang mga security guard na iyon ay tinutulungan sina Rufus at Trinity, na hirap pa ring tumayo. Umiyak at nagreklamo si Trinity, "Sinabi ko na sa iyo. Ang tatay ko ay si Mitchell Klein. Kung hindi mo tuturuan ng leksyon ang mga taong ito, sisiguraduhin ng tatay ko na pagsisihan mo ito pagdating niya." Pinunasan ni Isaiah ang pawis sa kanyang noo. Pag-aalo niya, "MS Klein, please give me some time. I will handle this right away." Lumingon siya sa grupo at nagtanong, "Paano mo sila nataman?" Mabilis na humingi ng tawad kay MS Klein, "At tapusin na natin ito. Ito nang mapayapa, di ba?" Tumawa si Marshall at sumagot, "Mag-sorry ka sa kanila. Sa tingin mo karapat-dapat humingi ng tawad ang dalawang hayop na ito." Sa paghusga mula sa mabangis na tindig ni Marshall, hindi masukat ni Isaiah ang kanilang mga background at nakaramdam ng pag-aalangan na kumilos ng padalos-dalos. Habang pilit niyang inaayos ang sitwasyon, tumutulo ang pawis sa kanyang noo. Noon lang, napuno ng ugong ng mga motorsiklo ang hangin sa labas ng grill house. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at isang dosenang bodyguard ang mabilis na bumaba sa tatlong SUV. "Trinity, anong nangyayari?" Umakyat si Mitchell sa ikalawang palapag at agad na nakitang nakaluhod sa lupa. "Sa Rufus. Sabihin mo sa akin, sino ang gumawa nito sa iyo?" Yung tatlong B***starred. Sabay turo nina Rufus at Trinity kina Shirley at Marshall. Napatingin si Mitchell sa kanila. Noong una, hindi niya matukoy kung sino sila.
Saktong sasabog na siya sa galit, napagtanto niyang apo pala ito ni Drake, si Shirley. Shirley. Oh, ikaw pala. Nauutol na sabi ni Mitchell. Mabilis niyang naalala na hindi na siya pangunahing shareholder sa Don Group. MS Don, Mr. Ortega, and MS Janang, bakit kayo nandito? Bakit hindi ako dapat nandito, Mitchell? Malamig na tawa ang sagot ni Shirley. Naunawaan ni Mitchell na sa direktang pakikipag-usap sa kanya, tuluyan na siyang pinaalis ni Shirley. Kumpanya. Paano niya kayang harapin ang isang Don heiress? Matapos ang mga taon ng pagsunod kay Drake, alam niyang isang puwersa ang matandang iyon. Ang pagkakasala sa kanyang apo ay hindi magiging maganda ang katapusan ng inahin. Saglit na nag-aalangan, lumingon si Mitchell at sinampal ng malakas si Trinity sa mukha. He berated, B*****. Sa tingin mo kaya mong masaktan sina MS Don at Mr. Ortega? Humingi ka ng tawad sa kanila ngayon din. Tatay. Gulat na napatingin si Trinity kay Mitchell, pagkatapos ay bumalik kay Shirley. Gusto mo humingi ako ng tawad sa kanya? Who the hell is she? Muli siyang sinampal ni Mitchell, mahina ngunit matatag ang boses nito. She's Mr. Drake's granddaughter and the president of the Don Group. Is that enough? Sorry to her immediately. Nang mapagtanto ang nangyari, sinipan ni Mitchell si Rufus ng malakas. You Popper. I've never liked you. Tandaan mo ito. Kung abalahin mo pa si Trinity, pagsisisihan kita. Huminga ng malalim, lumingon si Mitchell kina Shirley at Marshall. Sabi niya, MS Don, Mr. Ortega, pwede na bang mapawi ang galit mo ngayon? Hinaway-kaway ni Shirley ang kanyang kamay at nagutos. Kunin mo ang iyong anak at umalis ka na. Oo nga pala. Nagmamadaling inakay ni Mitchell si Trinity palabas ng restaurant. Nagmamasid si Rufus sa kawalan ng pag-asa habang naglalakad sila palayo, alam niyang hindi siya makapasok sa mundo ng clients. Umiling si Marshall at sinabing, sayang. We were all set for a nice dinner, and this trash ruined its come on, let's head back. I'll cook for you. Lumabas ang tatlo sa restaurant. Amber, mali yung 1-1. I'm sorry. Patawarin mo ako minsan ha. Rufus. Napahinto si Amber sa kanyang kinatatayuan. Casual na inabot ni Marshall sa kanya ang isang bote ng red wine. He hinted, MS Jennings, this bottle is quite handy. Kinuha ni Amber ang bote at lumapit kay Rufus, ibinagsak ito sa ulo niya. B*****. Gusto mo patawarin kita? Kung papayag ako dapat wala sa isip ko yun. Kabanata 355 Ang ahas ay laging ahas. Habang papalabas si Amber sa Benzania Grill House, namuo pa rin siya sa galit. Sa kanyang kabataan, siya ay walang muwang. Hindi niya alam na ang dalisay na kabaitan at walang pag-iimbot na dedikasyon ay maaaring mag-iwan ng malalim na pilat. Sa mundong ito, maraming mga walang prinsipyong tao na hindi maaaring ituring na mababait na kaluluwa. Crush mo sila o umiwas sa kanila. Hindi mo dapat kawan o yakapin ang isang tao dahil lang sa mukhang mahina siya sa ngayon. Ang ahas ay palaging isang ahas. Kahit na makita mo itong nagyelo sa ligaw at painitan itong muli sa iyong sariling init ng katawan, kakagitan ka pa rin ito kapag ito ay nagising. Ang mga tao ay pareho. Dahil lang sa mahirap o mahina ang isang tao, hindi sila nagiging mabuting tao. Ang moralidad ay hindi tinutukoy ng kayamanan o katayuan. Ipinahiram. Kadalasan, ang mga nasa ibaba ay maaaring maging mas mabangis, mas malupit, at moy. Naglalakad papunta sa parking lot, hinayla ni Amber ang susi ng kotse ni Jonah at pinindot ang remo sa malayo. Ang matalim na tunog ng mga kondado na umaalingaw-ngaw sa tahimik na parking lot ay bumulaga sa isang magkasintahang magkasalubong sa mga anino. Mabilis silang nag-agawan sa pag-aayos ng kanilang mga gusot na damit, dahil sa masikip na espasyo ay hindi maitago ang kanilang mga gawain. Sa sandaling iyon, hindi maiwasan ni Leigh ang pagtakbo kay Marshall, Shirley, at Amber. Nanlamig sa kanyang pwesto, hindi makapaniwala si Amber sa kanyang mga mata ang babaeng ito ay si Leigh.
Mabilis na inalis ni Lei ang mga kamay ng lalaki sa kanya at sinubukang itago ang kanyang ulo at itago. Ngunit sa pagharang nina Marshall, Shirley, at Amber sa daan, walang puwang upang makatakas. Isang awkward na ngiti lang ang nagawa ni Lei. Nako! Ms. Jennings. Nagkataon lang na nakita kita dito. Dito mo rin ba ipinaroda ang sasakyan mo? Maasim na ang kalooban ni Amber, at ang pagkakita kay Lei ngayon ay isang babaeng may asawa na nanliligaw sa likuran ni Jonah kasama ang ibang lalaki ay nagpasiklab lamang ng kanyang galit. Huli na. Heto sila, nakakahiya sa parking lot. Bumubula ang galit sa loob ni Amber na parang lava na handang sumabog. Tinapunan niya ng malamig na tingin si Lei at nagtanong, may patakaran ba laban sa pag-park dito? Nang walang hinihintay na sagot, hindi na niya pinansin si Lei, naglakad papunta sa kotse niya, at mabilis na pinaandar ang makina. Binasag ng dagandong ng makina ang katahimikan ng parking lot, na yumanig sa kaibuturan nito. Hoy! Napabuntong hininga si Lei. Kaagad niyang hinawakan ang braso ng lalaking katabi niya. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkataranta, mabilis niyang nabawi ang kanyang katinoan, awkwardly na tumango kina Shirley at Marshall habang nagmamadaling nilagpasan siya patungo sa exit. Pumasok ka sa likod. Binuksan ni Marshall ang pinto ng kotse at hinayla si Amber palabas. Huminga ng malalim si Amber, napagtantong lumalala ang kanyang emosyon nang hindi makontrol. Ibinaba niya ang kanyang ulo. At sinabing, I'm sorry, Mr. Ortega. Nawala yung composure ko. It's alright. Sometimes you just need to vent your frustrations, Marshall reassured her as he started driving slowly out of the parking lot. Nang madaanan nila si Lei at ang lalaki, mapaglarong bumusina si Marshall. Goodness! Halos tumigil ang puso ko. Halos madapa si Lei sa gulat. Naramdaman ng lalaking katabi niya na nanlalambot ang kanyang mga binti at tumabi, nagulat. Binaba ni Marshall ang bintana at binigyan sila ng mapanuksong ngiti. Pasensya na. Hindi sinasadyang takutin. Ikaw. Umalis na siya, naiwan sina Shirley at Amber na nagtatawanan sa kotse. Samantala, nakatayo doon si Lei, natatarantang nakatingin sa sasakyan at sa plaka nito. Sila ang nagmamaneho ng sasakyan ni Jonah. Gulat na bulalas niya sabay hawak ng mahigpit sa kamay ng lalaki. Anong gagawin natin, Patrick? Ngayon lang, isa sa tatlo ang kasamahan ni Jonah. Nakita ko na siya dati. Nag-isip sandali si Patrick Webster bago hinayla si Lei sa kanyang yakap at tumawa. Ano ba kasing kinakabahan ka? Wala naman silang nakitang ginawa natin. Kung tatanungin ito ni Jonah, sabihin mo lang sa kanila na teacher siya sa school ng mga bata. Ano ang masasabi niya dyan? Saglit na nag-isip si Lei, at sa wakas ay tumirek ang kanyang puso. Hinalikan niya ng marahan si Patrick sa pisngi at sinabing, Kay kung sakaling malaman ni Jonah ang tungkol sa atin, aalis ako kasama ka. Mapaglarong hinampes ni Patrick ang bilugan na likuran ni Lei at tinapik ang kanyang dibdib. Oo naman. Pero kailangan mong kumilos ng mas mabilis. Kapag nakuha na natin ang pera, aalis na tayo sa Draconia saka hindi na natin kailangang magtago pa. Pag-aalo ni Lei, sige, mahal ko. I'm working on it. Pasensya na lang. In 6 months, I can transfer all of Jonah's company funds. Sweetheart, let's get in the car. We were not having enough fun kanina, Patrick said as he swiftly picked up Lei and dashed into the vehicle. Kinaumagahan. Binuksan pa lang ni Marshall ang kanyang computer sa kanyang opisina nang sumugod si Amber. Napatingin si Marshall sa kanya. Napansin niya ang determinadong titig nito at mahinahong kilos. Tila nakabawi ang babaeng ito at handa na sa trabaho. Mr. Ortega, there's something I need to report. Our company investment partners. Nagsimulang magsalita si Amber, pero tinabi siya ni Marshall. You don't need to share this with me. Just go to MS Dunn directly. Saglit na nag-alinlangan si Amber ngunit nagpatuloy, Mr. Ortega, ito ay isang bagay na kailangan kong iulat sa iyo. Nang makita ang kaseryosohan sa kanyang ekspresyon, nagtanong si Marshall, ano ang nangyayari?
Halos 50 kasosyo na nagtatrabaho sa Eastvale Ecological Project ang sama-samang humingi ng mga pagbabago sa kasunduan sa pamumuhunan. Nagbanta sila na kung tumanggi ang aming kumpanya na amyendahan ang mga tuntunin, mas gugustuhin nilang bayaran ang multa kaysa ituloy ang kontrata. Sa abot ng aking kaalaman, ang 50 mamumuhunan na ito ay naglalayong independenteng bumuo ng mga proyekto, na karamihan sa mga ito ay namuhunan na ng aming kumpanya. Kung hahayaan natin itong mangyari, seryosong maaabala nito ang operational order ng Eastvale Business District. Ang multi-billion-dollar na pamumuhunan sa Eastvale Ecological Project ay maaaring makaranas ng malaking pagkalugi na posibleng humantong sa kumpanya.